faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat. At para po sa ating Monday FBK, makikita po natin yan sa Proverbs chapter 31, 10 to 17. Actually, itong buong from 10 hanggang 31, iisang ano po yan, iisang pericope. Ano po? Yan po ay from the virtuous woman or virtuous wife. Ano po? Yan, dahil nga po kahapon ay nagdiwang tayo ng Mother's Day. Well, tingnan naman po natin kung ano yung mga kahalagahan at katangian na kung saan nakita natin at naipamalas ng mga nanay, mga asawa, na kung saan ay naging katuwang po sa pamilya at gawain ng Panginoon. Proverbs chapter 31, 10 to 17, ito po ang sabi, "Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. The heart of her husband safely trusts her, so he will have no lack of gain. She does him good and not evil. In the days of her life, she seeks wool and flax and willingly works with her hands. She is like the merchant ships. She brings her food from afar. She also rises while it is yet night and provides food for her household and a portion for her maidservant. She considers a field and buys it from her profit. She plants a vineyard." Verse 17, "She girds herself with strength and strength her arms." Diyos po magpala sa pagbasa ng kanyang salita. Pinakita po rito sa talatang ito kung paano ang isang mabuti, ano po, ang isang mabuting babae o asawa ay nagpapamalas sa mga katangiang ito. At nako, halos lahat po yata ng nabanggit dito ay naipapamalas po ng mga nanay. Kaya Happy Mother's Day po sa inyo. Kayo po ay talaga namang maituturing na ibang klase. Kumbaga parang talaga mahusay sa larangan ng pagiging mga nanay. Sabi po rito dun sa isang talata na kung saan ay nag-caught ng attention sa atin, no, na kung saan kahit daw medyo madilim pa, bumabangon na to provide foods for her household. Yan po ang mga nanay, di ba? Hindi yan mapakali hangga't hindi nakaayos yung pangailangan ng isang pamilya. Tapos ang maganda pa rito, hindi lang po sa household, kundi sa pa rito, and a portion for her maidservant. So talaga naman pong yung mapagmalasakit na kakayanan ng isang nanay. Ano po? Sa lahat pong ito ng mga katangian ng mga sumusunod na ito, pinamalas po at pinakita rito sa talatang ito kung paano, na ipapakita ng isang mahusay at magaling na asawa o nanay ang mga katangiang ito. Pero tandaan nyo, sabi niya rito, kung naipapamalas ang lahat ng yan ng isang nanay, ito po yung pinakitang conclusion doon sa virtuous woman na ito. Verse 30 and 31. Ano po? Sabi po rito, "Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised." Di ba? Ang nakita natin yung magagandang katangian na nandoon nakapaloob sa isang mahusay at magaling na babae, na nanay. At kung itutuloy pa nga po natin yung pagbabasa dyan, hindi lang po yung yung 10 to 17, ito po yung pagpapamalas ng isang mabuting babae o asawa sa mga pangangailangan ng kanyang household. Tapos sumunod pa po dyan kung paano siya hindi niya pinapabayaan yung kanyang sarili, kung paano niya pinahalagahan ng kanyang sarili,
Pero yun nga po, ang sabi nga po ng Proverbs, oo, lahat ng yan may ipapakita. Pero kung, sabi po dito, yung but, ito po yung yung BUAT, ito po yung naghihiwalay sa mga pangyayari na kung saan ito yung magaling, pero, yan, sa Tagalog, pero, sabi niya, kung wala ang takot sa Diyos, kung wala ang takot sa Diyos, wala ang lahat ng bagay na yan. Walang halaga ang mga kagalingan, ang mabubuting bagay, ang kabaitan, wala ang lahat ng yan kung walang takot sa Diyos. So, ang ibig sabihin lang po dito ng Proverbs chapter 31 ay naipapamalas sa mga bagay na ito dahil meron tayong takot sa Diyos. Dahil sumusunod sa Diyos. Ito yung, kumbaga, ang output ng isang babae na merong mabuti at magandang kalooban, ang output niya ng may takot sa Diyos ay yung mga sumusunod na ito. Ang babae na may takot sa Diyos, ito, tingnan niyo po, pabaliktad. Babasahin muna natin sa verse 31, ay sa 30. Ang babae na merong takot sa Diyos, siya ay ang kanyang puso, yung the heart of her husband, safely trusts her, so he will have no lack of gain. She does him good and not of evil. O, di ba? Syempre, kung may takot ka sa Diyos, ang ipapamalas mo ay yung kabutihan, hindi yung masama. All the days of her life. A virtuous woman who fear God, she seeks wool and flax and willingly works with her hands. O, di ba? A virtuous woman who fears the Lord. Yan. Iunahin yung 31 tapos sa kanya susunod-sunod nito. Di ba? So, naipapamalas ang lahat ng bagay na ito kung meron takot sa Diyos. Kaya mga nanay, alam ko po talaga namang kayo po ang mga super nanay. Kaya Happy Mother's Day po sa inyo kahapon. At patuloy po nating makita sa ating sarili na kaya nating ginagawa ang mga bagay na ito kasi meron takot tayo. Meron tayong takot sa Diyos. Yung takot na hindi ka nanginginig. Yung takot na hindi ka nagtatago. Yung takot po na ito, ibig sabihin, sumusunod tayo kay God. Sumusunod tayo sa Panginoon. Ano po? So, nagpapamalas tayo ng mga bagay na ito dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Muli po, magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Yan po ang ating Monday FBK. God bless you all.